Lipat muna tayo ng Navotas. Magandang gabi sa iyo, Brother Eli Soriano. At natutuwa ako at nagagalak na isa ako sa inanyayahan ng inyong kasapi sa ADD o ang dating daan. Ang ibig ko sana, Brother Soriano, kung papayagan mo, ay magkaroon ako ng konting pagsasalita. Nung may nagtatanungan dyan, may napaksa din po kayo dyan na ang ikapo ay hindi na dapat na ipairal sa bagong tipan. Sapagat ito ay hindi na naaayon sa atin, kundi ito ay sa panahon pa ng Israel. Kami po ay tutulho roon. Wala pong pagtuturo ang banal na kasulatan dyan, Brother Eli. Hindi po sa tinutuligsa ko po kayo, pwede po tayong magpalitan ng ating opinion o kuro-kuro kung papaigo kayo. Sapagat sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, ipinakikita rin mismo maging sa Hebrews 7. Isinulat ito, yung pagbibigay ni Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Si Melchizedek ay isang kataas-taasang saserdote. Hindi siya salipi ng anak ni Israel o ni Jacob. Sangayon sa tala ng Biblia ay wala siyang pinagmulan. Pero pinaglagakan siya ng ikapo ni Abraham. Ang tanong, Brother Soriano, mayroon po bang nakasulat sa bagong tipan na kasalanan ang magbigay ng ikapo sa panahon natin ngayon? Kasi hindi po ako naniniwala na utos sa panahon Kristyano dahil hindi lang naman Kristyano ang ating sikta dito sa Pilipinas. Ang daming sikta sa Pilipinas. Kaya utos pa ba sa ating panahon o hindi na? O kasalanan ba ang magbigay ng ikapo? Sa ngayon, sa banal na kasulatan, sa bagong tipan tayo mag-usap. Brother Soriano, huwag mo munang dalihin yung lumang tipan. Pwede po bang sagutin niyo po kami? Marami ho akong kasama rito na aking mga kasama. Alam mo kapatid, kagalakan kung sumagot kahit kailan sa tanong. Lalo na pag maliwanag ang tanong, ay gusto ko rin talagang sumagot. Dahil sabi mo, ang tanong mo ay kasalanan ba sa bagong tipan ang magbigay ng ikapo? Dahil sabi mo pa yung panahong Kristiyano, parang tutol ka na ngayon ay panahong Kristiyano. Sabi mo kasi marami namang relihiyon na hindi Kristiyano. Ang tinutukoy kong panahon, kapatid, na panahong Kristiyano, yung panahon na ang aral ni Kristo ang dapat nating sundin. Kung naniniwala ka sa Biblia, yun ang aking kondisyon. Kung naniniwala ka sa Biblia, sa buong Biblia, makikita mo sa Biblia na mayroong panahon na nakaukol sa panahong Kristiyano. Hindi panahon ng mosaiko o panahon ni Moises o ng Israel. Basahin natin ang Hebreo 1:1, kapatid na Luz. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Yung Diyos pala na nagsalita nung unang panahon, sabi ni Pablo, sa ating mga magulang, sa mga patriarka, sa iba't ibang panahon at saka sa iba't ibang paraan, ay nagsalita naman sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So, meron palang division ng panahon sa Biblia. May panahon ng mga patriarka, may panahon ng Israelita, iba't ibang panahon yon. Pero may panahon naman na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayon. Kaya ngayon, hindi na panahong Israelita, panahon na ngayon ng Kristyanismo. Basahin natin ang 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya nung panahon na nagturo na ang mga apostol, ang mga tawag sa mga alagad, mga Kristiyano na. Hindi na mosaiko, hindi na Israelita,
Kristiyano na. At yan din ang sinabi ni Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 4. Ganito ang ating mababasa sa 16, kapatid na Daniel. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Ayon, kung ikaw ay magbabata ang wika gaya ng Kristiyano, huwag kang mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. So ang katawagan o ang pangalan ng mga lingkod ng Diyos ngayon, mga Kristiyano, hindi Israelita. Lalong-lalo na kung di ka naman taga-Israel, ay Kristiyano ngayon, hindi na Israelita, hindi na Hudyo, wala na yung importansya ng identity ng rasa. Hindi na ngayon pwedeng ipagmalaki ng mga Hudyo at hindi na rin pwedeng ipagmalaki ng Israel na sila'y over and above sa kahit kanino pa. Kagaya ng una na nagkakaroon ng distinction pag ikaw ay Israelita at Hintil. Pero nang dumating ang panahon ni Kristo at mga apostol, yung identity ng Israel bilang chosen people of God ay hindi na yun ang kanyang dapat na panghawakan. Sabi nga ni Pablo doon sa Galacia, sa 3:27, ganito. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Hindi na-emphasize yung pagiging Israelita mo o Hudyo. Hindi na-emphasize yung Grego ka o Hintil ka o alipin ka o layaman. Wala na yon. Ang lahat ng binautismo sa inyo kay Kristo, ibinihi si Kristo. Kaya kayo Kristiyano na sabi ng mga apostol Wala nang Hudyo o Grego man, wala mang alipin o malaya man, wala nang lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So magkakagrado na para emphasize pa natin ngayon na para bang ang Israel nakakahigit kahit kanino, maling pananampalataya na yon. Sinabi yan ni Apostol Pedro na isang Israelita. Ang sabi ni Pedro sa 10:34 ng Gawa, ganito. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Yon, sa makatwid, si Pedro mismong Israelita ang nagpapatunay. Hindi na siya mas mahigit kaysa sa iba. Sabi niya, natatalastas ko ang Diyos, hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Kahit yan ay China, kahit yan ay Amerika, kahit ano pa, siyang may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, ay kalugod-lugod sa Kanya. So hindi na natin i-emphasize na tayo Israelita o ano pa, Kristiyano tayo. Yun ang tinutukoy ko, kapatid, na tayo ngayon panahong Kristiyano. Panahon, hindi kwalifikasyon ng Kristiyano ang tinutukoy ko, panahon. Sabi mo, marami namang hindi Kristiyano. Talagang totoo, alam ko yun. May mga Budista, may Confucianista, may Zoroastrianista, may mga nagsasabi pa rin sila raw mga Israelita o mga Hudyo. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko, tayong lahat ngayon nabubuhay sa tinatawag ng Bibliang mga huling araw kung kailan ang ating lehislador at dapat paniwalaan ay si Kristo. Na ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa iba't ibang mga panahon, sa iba't ibang paraan, sa mga magulang, ay nagsalita sa atin, sabi ni Pablo, sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya kung susunod tayo kay Kristo, matatawag tayong Kristiyano. Ngayon, sa panahong Kristiyano, kapatid, yung sinasabi mo na si Abraham nagbigay ng ikapu kay Melkisedek, na hindi naman si Melkisedek wala namang kamong pinanggalingan, hindi naman saserdoting Levita. Yun namang ibinigay ni Abraham kay Melkisedek na ikapu, hindi naman utos yun voluntaryo yun. Merong pagbibigay na utos ng ikapu. Yun yung ginagawa sa Israel nung araw sa panahon ni Moises. Utos talaga yon. Pero nung panahon ni Melkisedek at saka nung panahon ni Jacob na wala pang utos, yung ikapung ginawa nila voluntary. It's a vow. Yung kay Jacob, vow yun, vow. Tawag doon panata.
Basahin natin yung nasa Genesis. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sasa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ngayon, yung kay Jacob, hindi yun pagsunod sa utos. Hindi utos pa ang 10 sa panahon ni Jacob. Ang pagbibigay ng utos na 10 naganap lang sa panahon ni Moises sa mga saserdotes levitas. Ngayon, nung panahon ni Jacob, yun ay isang uri ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kung bibigyan mo ako ng pangangailangan ko, walang pagsalang ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo, sabi ni Jacob. Ganon din naman sa panahon ni Abraham, wala pang utos na 10 nun. Nung siya ay manggaling sa pagtatagumpay sa giyera, dumadaan siya sa Salim. Alam mo, si Melchizedek, hari ng Salim yun eh. He is the king of Salem. Kaya bilang isang tribute, o parang isang act of parang act of tribute to the king of Salem, binigyan ni Abraham ng 10 bahagi ng samsam. Tandaan mo kapatid ang ibinigay ni Abraham samsam, hindi niya hanap buhay yon. Nanalo lang siya sa gera sa mga hari sa Sodoma at saka sa iba-iba pa. Yung samsam niya, yung mga loot niya, binigay niya yung 10 bahagi kay Melchizedek. Samantalang sa mga Israelita, ang utos, yung kanilang 10 manggagaling hindi sa samsam. Manggagaling yon sa kanilang pinagpaguran sa bukid, 10 ng hayop, 10 ng bukid, 10 ng kanilang kinikita. Kaya magkaiba yon. Yun ang sinasabi ko kapatid. At ang tinutukoy ko sa yung panahong Kristiyano, panahon kung kailan umiral si Kristo at nagturo. Kung naniniwala ka kay Kristo, maliban na lang hindi ka naniniwala kay Kristo. Pero kung naniniwala ka kay Kristo, makikinig ka sa kautusan ni Kristo. Kasi sinasabi ni Pablo, hindi na tayo magiging dapat pa sa kautusan ni Moises. 13:39 ng Gawa, ulitin ko lang. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. You will not be justified by the law of Moses. Anong batas ngayon ang susundin natin? Sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. kaya sa panahon ngayon, hindi na kautusan ni Moises, kautusan na ni Kristo. Kaya naniniwala ako, yung 10, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas yung kautusan ni Kristo na magbibigay ka voluntarily, ayon sa pasya ng puso. Yun ang aming stand doon, kapatid. Okay. Maliwanag po sa talatang ipinagkalo mo, Brother Soriano, na hindi pala kasalanan magbigay ng 10. Gaya na kay Abraham, binanggit mo kanina sa Genesis. Hindi siya inutusang mag-10, pero hindi siya nagkasala. Nalugod pa ang Diyos. Dumating sa punto, nagbigay ka ng example, gaya ng Israel, nagbigay ng 10. Iniutusan din ng Diyos na ang tao ay magbigay, gaya ng Malakyas 3:7 hanggang 10. Panginoon, ang Panginoon ang nag-utos doon, Brother Soriano. Ganito yon. Yung pagbibigay ng 10, utos yon sa mga Israelita. Sabi mo, nagbigay si Abraham, natuwa pa nga ang Diyos, sabi mo. Na hindi pala kasalanan magbigay ng 10. Gaya na kay Abraham, binanggit mo kanina sa Genesis. Hindi siya inutusang mag-10, pero hindi siya nagkasala. Nalugod pa ang Diyos. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa panahon ni Abraham, kapatid.